Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pumapayag ka ba? Tanong ni Don Carlos na tila ba inaasahan pa na makakatanggi siya rito. Gusto niyang matawa, nakakainsulto ang tanong nito kung hindi lang talaga siya naiipit sa sitwasyon. Importante ho ang kaligtasan ni Mama. Sa palagay ko ho, hindi ninyo ako bibigyan ng ibang pagpipilian kung paano ko kayo mababayaran sa magiging pagkakautang ko. Marahan itong tumango bago binuksan ang drawer. Naglabas ito ng bank book doon at sinulatan. Iniabot sa kanya ang isang tseke na naglalaman ng 5 milyong piso. Hindi ho ganito kalaki ang kailangan ko. Mabilis siyang umiling rito para siyang lulubog sa kinaupuan sa pag-uusap na iyon. 5 milyon ang nakasulat sa tseke. 1 milyon lang ang kailangan niya. Iyon ang paunang bayad para sa pagtanggap mo sa ating kasunduan. Initial payment? Ni hindi niya halos maitaas ang kamay para abutin ng tseke sa kamay na matanda. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? 5 milyon pa ang idideposito sa account mo kapag nabigyan mo ng anak si Rafael. Isang anak? Magpapakasal? Kaswal naman na wika ng matanda. Natural lang na magkakaanak kayo dahil mag-asawa kayo at dapat bumuo ng pamilya. Pero bakit ho ako? I mean, hindi ko kayang sagutin ang tanong na yan sa ngayon, Cassandra. But if you want an honest answer, I like you since the moment I saw you. Sabihin na nating instinct bilang isang ama. Gayunpaman hindi pa rin ako mapanatag at susubaybayan ko ang mga kilos mo. You will be Rafael's wife. Therefore, I expect you to be faithful, always honest and submissive to your husband. Kaya niyo rin ho ba ako tinanong kung nabuntis ako ni Albert? Kaya ako nandito? Alanganin niyang tanong rito. Yes, if you are pregnant with Albert, ipakukulong ka ng asawa niya. Hindi mo iyon may kakaila kung nabuntis ka. Hindi ka magiging karapat-dapat alinman sa mga anak ko. Pero hindi ko ho talaga alam na may asawa si Albert. Agad niyang depensa rito. Bakit naman ho ako papatol sa lalaki may asawa? Masisigurado mo ba sa akin ngayon na puputulin mo na ang anumang ugnayan mo sa bunso kong anak? Iyon ho ang nararapat, Mr. Sullivan. At wala naman hong nakakaalam dito na magkasintahan kami ng anak nyo. Bukod sa driver na nakasalubong ko sa bukana ng hasyenda noong nasiraan ako ng sasakyan. Makikiusap po ako kung pwede. Huwag na natin ungkatin ang ugnayan dahil wala naman yun. At wala na ho yung halaga. Yan din ang naiisip ko, Cassandra. Hindi ko rin gustong pagpiyastahan kayo ng chismis ng mga tao dito. Bukod sa nakaraan mo kay Albert, kailangan wala ring makakaalam ng kasunduan nating ito. Makakaasa ho kayo. Gaganapin ang kasal mo next week. Ipapakausap kita sa sekretarya ko para matulungan ka sa preparasyon ng kasal ninyo ni Rafael. Si Rafael ho, alam na ho ba niya na ikakasal kami? I will have a meeting with him in an hour. Kakausapin ko rin ang manager ng bangko sa bayan para magawan ka ng account at maideposito mo na ang pera niyan. Ipapahatid kita sa driver matapos ang tanghalian. Tumingin ito sa orasan nito sa kamay sa katumayo. Napalitan na rin siyang tumayo. Iyon na ang hudyat na ipinagbili na niya ang kalayaan niya ng tuluyan. Nang bumalik siya sa silid niya ay para siyang nahahapo. Umupo siya sa eleganteng kama habang pinipilit pa rin na unawain sa isip ang mga nangyari. Mayaman na rin siyang maituturing sa ngayon
at ikakasal na siya sa lalaking mayaban din sa susunod na linggo. Iyon naman talaga ang pangarap niya noon pa. Yun nga lang, hindi sa lalaking kasintahan niya. At sa uri ng personalidad ni Rafael, hindi magiging madali ang lahat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Kung mayroon mang naidulot ang lahat ng ito sa ngayon, maililigtas ang buhay ng mama niya at natuklasan din niya ang kasinungalingan ni Albert sa kanya. Mabuti na lang na hindi niya ipinagkaloob ang sarili dito. Kung hindi ay wala siyang mukhang ihaharap ngayon sa ama nito. Tiyak rin na ngayon ay pabalik na siya sa Maynila. Nadala pa rin ang suliranin kung saan kukuha ng 1 milyon para sa operasyon ng kanyang mama. Her justice is save her and her mother. Ngayon ay may 5 milyon na siyang tatanawin sa bangko niya. Bukod pa sa 5 milyong naghihintay kapag nabigyan niya ng anak si Rafael. Napakaswerteng babae na makukuha niya. Pero ika nga, may kapalit ang lahat ng perang nakukuha sa madaling paraan. Paano kung nananakit pala ng babae si Rafael? Kaya walang nagtagal ng babae dito. Wala siyang idea kung anong klaseng tao ito. Thought Albert lied to her about her marital status. Her ex-boyfriend was friendly and sociable man. Kay Rafael ay hindi niya masasabi ang ganoon. Kita niya ang pagkadisgusto nito sa kanya. Pagkatapos ng mahabang oras na pag-iisip, nagbabad siya sa shower para mapreskuhan ang pakiramdam. Malamig ang simoy ng hangin sa umaga at gabi, pero maalinsangan na kapag tanghali. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang humarap kay Rafael nang presentable siya. Hindi niya gustong mapahiya sa harapan nito. Isang puting maong na shorts at emerald green turtleneck knitted blouse ang isinuot niya. Bumagay iyon sa maputi niyang kutis at payat na pangangatawan. Kumpleto naman siya sa palamuti sa katawan, tulad ng relo at kwintas na galing sa perang iniabot ni Albert sa kanya. Hindi naman siguro babawiin ng dating kasintahan sa kanya ang perang naibigay na nito. O kung bawiin man, may pera na siyang ipambabayad. Perang galing din sa ama nito. Tumingin siya sa salamin para sipatin ang sarili. Kung mas bagay ba sa kanya ang nakatali ang buhok, o hayaan lang itong nakalugay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay ginusto niyang magpa-impress sa harap ng isang lalaki. Hindi sa pagmamayabang, ligawin naman siya noon pa man. Malakas din ang apil niya dahil sa nangungusap niya mga mata. Mapang-akit ng ngiti at magandang hubog ng katawan. Hindi niya pa nararanasan na matanggal ng kalahating oras sa salamin dahil may gusto siyang patunayan. Ngayon lang talaga. Tinawag na siya ng katulong dahil kakain na ng tanghalian. Pagbaba niya sa komedor ay naroon si Carlos Sullivan. Ganoon din si Rafael, na hindi naman siya halos sinulyapan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit kailangan niyang kabahan sa harapan ng lalaking ito na tila wala namang pakialam sa kanya. Luluwas pala patungong Maynila si Rafael bukas, Cassandra. Maaari kang sumabay kung gusto mong dalawin ang mama mo. Suhestyon naman ni Carlos na hindi niya maiwasang mapatingin kay Rafael. Nakatingin din ito sa kanya pero umuwiwas din kaagad nang magtama ang paningin nila. Tila may paru-paro sa tiyan niya na hindi niya mawari. Bahagya lang siyang ngumiti. Bakit hindi naman gusto ni Rafael na isabay siya, kaya hindi siya makasagot? Madaling araw ang alis ko, Papa. Sagot naman ni Rafael na mabilis ang ginawang pagsubo nito. It might be convenient para sa kanya ang gumising ng ganoong kaaga. Nag-warning look naman si Carlos sa kanya na siya ay sumagot. Bahagya niyang naintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Pinaglalapit silang dalawa, kaya't dapat na makiayon siya. Okay lang sa akin. Makakarating ako ng mas maaga sa Maynila kapag maaga tayong umalis. Nang tumingin si Rafael sa kanya ay kasabay ding binitawan nito ang kutsara at tinidor. Hudyat na tapos na itong kumain habang siya ay nakadalawang subo pa lang dahil sa sobrang kaba. Paano niya pakakasalan ang lalaking ito na walang ibang dulot sa kanya kung hindi takot? At sigurado siyang takot ang nararamdaman niya. Sa ilang sandali ay magkatitig lang sila
hanggang dumako ang tingin nito sa mga labi niya na hindi niya alam kung bakit. Mabuti kung ganoon. Putol naman ni Carlos sa mahabang katahimikan. May ngiti rin sa mga labi nito na hindi niya alam kung para saan ba. Nagpupuna si Rafael ng mga labi gamit ang puting tuwalya sa kandungan nito. Babalik na ako sa bukid, Papa. Mahina nitong paalam sa ama. Marahan namang tumango ang matanda saka itinuloy ang pagkain nito. Saka lang siya nakahinga na maluwag nang mawala si Rafael sa komedor. May mga bagay lang ako na gusto kong ipaalala sa iyo, Iha. Ani ni Carlos habang sabay silang tinatapos ang tanghalian. Ano ho iyon? Rafael might be hard to deal with. Kailangan mo ng mahabang pasensya kung gusto mong magtagumpay ang pagsasama ninyo. Susubukan ko ho. 2 linggo pa si Albert sa Europa. Tamang-tama na pag-uwi niya ay kasal na kayong dalawa ni Rafael. Sana huwag mong baliin ang kasunduan natin. Ano man ang sabihin niya sa iyo sa pagbabalik niya. Marahan lang siyang tumango sa kauminom ng tubig. Hindi si Albert ang iniisip niya ngayon, kundi si Rafael mismo. Kakausapin niyo na ho ba si Rafael pagkatapos nito? Napagpasyan kong ipagpaliban muna, Iha. Malalaman ni Rafael na ikakasal siya sa iyo sa pagbabalik ninyo galing Maynila. Isang pilat ng ngiti ang pinakawala niya rito. Ibabangga ho ba niya ang kotse bukas pagkasakay ko kung sakaling malaman niyang ikakasal kami sa susunod na linggo? Mapait na biro niya rito. Hindi niya alam kung bakit siya madidismaya kung tatanggi si Rafael na pakasalan siya. Tama naman talaga ang tumanggi ito. Flirt with him, Cassandra. Napatitig siya sa matanda sa utos nito. Rafael has not been in an intimate relationship for a long time. It will be a good start for the both of you. Napatanga siya sa tinura na matanda. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip iyon. Kahit kay Albert ay hindi niya iyon ginawa dahil ayaw niyang umabot sila sa puntong kukunin ni Albert ang pagkababae niya. Dahil hindi pa man sila kasal. Paano ko ho kung tumanggi sa inyo mismo si Rafael na pakasalan ako? Kung gayon, trabaho mo ang kumbinsihin siya. Kung kinakailangan maghubad ka sa harapan niya, gawin mo dahil may kasunduan na tayo. Tumayo na ang matanda para iwanan na rin siya sa komedor. Tapos na rin naman siyang kumain. Wala sa sariling napainom siya na muli ng tubig habang iniisip kong paano ba aakitin ang isang Rafael Sullivan. Kasama niyo raw ho yung girlfriend ni Sir Albert pabalik na Maynila, boss? Tanong ni Bert na siyang matagal ng katiwala sa asyenda. Kasalukuyan niyang pinapacheck ang problema ng sasakyan niya na itinirik ang isang magandang dalaga sa gitna ng kalsada kahapon. Mabuti na lang dahil nasa poder na ito ng Hacienda Sullivan. Kaya't malabong may magka-interest dito dahil takot ang mga tauhan sa kanya. Pero mahirap pa ring mapanatag. Makasala ng maganda ang babaeng iyon para hindi mapansin. Nakuha mo na ba ang lahat ng piyesa ang kakailanganan palitan? Tanong niya kay Bert. Hindi niya gustong pag-usapan ang tungkol sa magandang babae dahil girlfriend nga ito ni Albert. Hindi niya gustong magkaroon ng anumang ugnayan sa sinumang babaeng malapit kay Albert dahil sa maraming dahilan. Napakarami na nilang away na hindi niya gustong dagdagan pa. Mula noong nagbinata sila ay hindi na nawala ang panibugho ng stepbrother niya na gusto na niya sanang matapos. Hindi niya gustong dagdagan ang sama ng loob ng ama-amahan na si Carlos na unang nasasaktan dahil ang gusto nito ay magkasundo silang dalawa. Nailista ko na, boss. Sigurado ba kayo na ang mamimili ng mga yun sa Maynila? May ilang bagay din kasi akong aasikasuhin doon. Kailangan ko lang na isabay ang pagbili ng piyesa. Pinunasan niya ang kamay na puno ng grasa saka itinapon ang basahan sa mesang isang hakbang lang ang layo sa kanya. Sa matagal na panahon ay sila ni Bart ang nag-aayos ng mga nasirang sasakyan sa asyenda. Kasama na ang traktura na gamit sa bukid nila. Marunong si Bart sa mga mekaniko ng sasakyan habang siya hilig din ang makialam at sa ganoong bagay. Kaya ka siguro luluwas sa Maynila para iwasan si Almira, ano?
Sigurado pupuntahan ka na naman nun para imbitahan sa birthday ni Mayor. Bahagya na siyang ngumiti kay Bert, saka umiling rito. Alam na alam ng lahat ng tao sa asyenda kung sino si Almira sa buhay niya. Hanggang ngayon ay kadugtong pa rin ang pangalan ni Almira ang pangalan niya. Gayong halos 2 taon na itong kasal kay Albert. Mabuti na rin hong umiwas tayo sa gulo. Alam mo, hindi ko talaga mapaniwalaan na ikinasal si Almira sa kapatid mo. Napakarami namang babae ni Albert. Ngayon nga may kasama siya sa ibang bansa tapos may babae pang dumating kahapon at hinahanap siya. Ikaw na si Almira lang ang naging kasintahan sa mahabang panahon ay inagaw pa niya. Gusto na niyang tapusin ang pag-uusap nila ni Bert dahil hindi nakakatulong sa damdamin niya. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa kanya ang pagtataksil ng dating kasintahan. He and Almira started their relationship since their college day. Childhood sweetheart sila at naging magkaibigan at naging magkasintahan. But they ended up brother and sister-in-law. Kung saan sa nagkamali o nagkulang ay hindi niya alam. Tapos hindi rin naman sineryoso ni Albert ang kasal nila ni Almira, no? Pagpapatuloy naman ni Bert. Desisyon ho nila yun, Mang Bert. Mahirap pong makialam sa usaping mag-asawa. Matapos kuhanin ang listahan ng piyesang kailangan niya, ay bumalik na siya sa mansyon. Malapit na ang hapunan at maaga siya bukas sa biyahe. Nagpa-reserve din siya sa Aguas Hotel ng isang silid na tutulugan niya sa 2 gabi niya sa Maynila. Ang papaho, tanong niya sa katulong, pagpasok niya sa mansyon. Kung mayroon mang tao na mahalaga sa kanya ngayon, yun ay si Carlos, ang taong itinuring siyang tunay na anak sa kabila ng hindi sila magkadugo nito. Nasa library ho, Sir Rafael. Sagot naman ng katulong. Maghahanda na ho ba ako sa hapunan ninyo? Sasabay na lang ho ako kay Papa. Tumuloy siya sa silid at naglinis ng katawan. Maghapon siya sa bukid dahil malapit na ang anihan ng mais. Matapos ang isang mabilisan ligo ay nagtungo siya sa balkonahe para magpahangin. Maaga pa naman para sa hapunan. Pero ang tangka niyang pamamahinga ay naudlot dahil sa babaeng nasa kabilang silid na nasa balkonahe rin para magpalipas ng oras. Ang babaeng gusto na rin niyang iwasan. Pero sa halip na magtagumpay ay lalo pang inilapit ng papa niya sa kanya. Nagtama ang paningin nila pero hindi siya ngumiti at binawi kaagad ang mga mata sa dalaga. Hindi na lumipas ang 5 segundo. Nagpasya na siyang pumasok muli sa silid. Wala siyang idea kung bakit nandito pa rin ang babaeng yon. Gayong wala naman si Albert dito. At malinaw na hindi nito dapat pang kausapin ang kasintahan nito. Kasal na si Albert. Ang asawa nito ay nasa kabilang ibayo lang. Na magkakagulo kapag nalaman ni Almira na may babaeng nasa mansyon ngayon at may relasyon sa asawa nito. Dapat binalaan na niya ang babae sa pananatili nito sa Hacienda Sullivan at para layuan si Albert. Pero hindi niya gustong makialam pa sa problema ng dalawa at hindi rin niya gustong magkaroon ng dahilan para mapalapit sa babae na ikakasakit lang ng ulo niya. Hindi maitatanggi na malakas ang apil nito. Bukod sa kagandahan nitong taglay, gayon pa man, kahit anong atraksyong nararamdaman niya sa babae, ay hindi na dapat humantong sa kung ano paman. Nang tumungtong na ng 6:00 ay bumaba na siya sa komedor para maghapunan. Ganoong oras din kasi naroon si Carlos na maagang kumakain dahil may mga gamot itong irregular na iniinom. Sana isinabay mo na si Cassandra sa pagbaba mo. Hindi niya alam kung suhestyon ba iyon o utos. Bakit nandito pa rin siya, Papa? Papa, alam na ba ni Albert na may babaeng naghahabol sa kanya? Bukod pa sa babaeng kasama niya ngayon sa ibang bansa. Hindi matawagan ang anumang telepono ng kapatid mo, Rafael. Hayaan mo na siya sa ibang bansa para magliwaliw. Ganyan naman ang batang yun noong paman. Pero kailangan nang umalis ng babaeng yun dito. Tiyak na malalaman ng buong hasyenda kung sino siya at kung ano ang pakay niya. Hindi ba kayo nangangamba na malaman ni Almira ang pagtataksil ni Albert? Mabilis pa sa 4:00 ang balita sa bayang ito. Totoo naman iyon.
maliban na lang nang magtaksil si Almira sa kanya. Siya yata ang kahuli-huli ang tao na nakakaalam na ang kasintahan niya noon ay inahas na ng stepbrother niya. Relax. Wala namang ibang makakaalam ng totoong pagkatao ni Cassandra, bukod sa ating tatlo at kay Bert at sa driver mo. Sinabihan ko na sila na kapag may nagtanong, si Cassandra ay isang importanteng panauhin. Ikaw ang maglilibot sa kanya sa hacienda pagbalik niyo dito galing sa Manila. Babalik pa siya dito sa hacienda? Hindi niya napigilan ang pagkadismaya niya. Huwag ninyong sabihin na ginawa niyo ito para paboran si Albert at tuluyang mag-grant ang annulment nito kay Almira. Akala ko ba mas gusto niyo na maayos ang pagsasama ng dalawang yon? Bago pa makasagot ang papa niya ay sumungaw na ang babaeng pinag-uusapan nila. Nagtama ang kanilang paningin na gustong tumibok na mabilis ang dibdib niya. Itinuo niya sa pagkain ng atensyon at mabilis ang mga kilos na nasimulang kumain. Hindi niya gustong nasa harapan ang babae sa matagal na sandali. Tell me about yourself, Cassandra. Ilan kayong magkakapatid? Tanong ng papa niya sa babae. Hindi siya nag-angat ng tingin dito. Wala ho akong mga kapatid. Malambing nitong sagot na parang musika sa pandinig niya. Tila nasa loob ng isang kwarto ang boses nito. Parang gustong manibugho ng dibdib niya dahil kay Albert kung paano sa kabila ng may asawa na ito ay nahuhumaling pa ang mga babae dito. Ang nagagawa nga naman ng pera. Galante si Albert at matamis kung magsalita ito. At kung ganito kagandang babae, tiyak na hindi mangingimis si Albert na paulanan ito ng mamahaling alahas at malaking pera. Sumulyap siya sa babae na sumasagot sa mga tanong ni Carlos. Wala itong mamahaling alahas maliban na lang sa manipis na kwintas at relo na hindi kamahalan ang brand. Bukod doon ay lumang kotse niya ang ibinigay ni Albert dito. Naisama mo lang ba ito ni Albert sa ibang bansa para ipasyal katulad ng ginagawa nito sa babaeng kasama ngayon sa Europe? Pareho pala kayo ni Rafael na mahilig sa bahay lang. Bagamat minsan ay gusto kong mag-relax. Siya dahil panay ang trabaho niya dito sa bukid. Wika ni Carlos na nagpagising sa pagsusuri niya sa babae. Hindi niya na namalayan kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. May sarili naman siyang konklusyon tungkol sa babae. Ngumiti lang siya bago ininom ang tubig sa baso para tapusin ang pagkain niya. Magpapahinga na ako, papa. Maaga ho ang alis ko bukas. Mag-iingat kayo, iho. Huwag mong kalimutang isabay si Cassandra para mapanatag ako na makarating siya sa Manila ng ligtas at isasabay mo rin siya sa pagbalik dito. Marahan lang siyang tumango sa kapinunasan ng puting tela ang gilid ng mga labi niya. Kung paano niya bubunuin bukas ang 10 oras sa biyahe kasama ang babae hindi niya alam.